They don't know who picks me up. Must have been cold there in my shadow to never have sunlight on your face. You were content to let me shine, that's your way. You always walked a step behind. So I was the one with all the glory, while you were the one with all the strength. Beautiful face without a name for so long. A beautiful smile to hide the pain. Might have appeared to go unnoticed, but I got it all here in my heart. I want you to know I know the truth. Of course I know it. I would be nothing without you. I can fly higher than an eagle, 'cause you are the wind beneath my wings. Did I ever tell you you're my hero? You're everything, everything I wish I could be. Oh, I can fly higher than an eagle, 'cause you are the wind beneath my wings. 'Cause you are the wind beneath my wings. You're the wind beneath my wings. Oh, you. You are the wind beneath my wings. Fly, fly, fly away. You let me fly so high. Oh, you. You are the wind beneath my wings. Oh, you. You are the wind beneath my wings. Fly, fly, so high against the sky, so high I almost touch the sky. Thank you, thank God for you.
Panapanahon ang pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Natatandaan mo pa ba nang tayong dalawa ay unang magkita, panahon ng kamusmusan, sa piling ng mga bulaklak at halaman, doon tayo nagsimulang mangarap at tumula. Natatandaan mo pa ba? Inukit kong puso sa punong mangga, at ang inalay kong gumamela, magkahawak kamay sa dalampasigan, malayang tulad ng mga ibon, ang gunita ng ating kahapon. Ang mga puno't halaman ay kabiyak ng ating gunita, sa paglipas ng panahon. Bakit kailangan ding lumisan? Panapanahon ang pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Ngayon ikaw ay mahimbing, at tulad ko rin ang iyong pananabik, makita ang dating kanlungan, tahanan ng ating tula at pangarap, ngayon ay naglaho na. Saan hahanapin pa? Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gunita, ang mga puno't halaman. Bakit kailangang lumisan? Panapanahon ang pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gunita, ang mga puno't halaman. Bakit kailangang lumisan? Panapanahon ang pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Okay, sana na.
isang umagang nakangiti, at ikaw ay ang lupang sinusuyo ng bituin. Di mo man siling ang langit, di mo man siling, ito'y nandirito pa rin. Kung ang lahat ay may katapusan, itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan. At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko ay pag-ibig. Sa pagbuhos ng ulan, sa haplos ng hangin, alaala mo ay nakauki sa pisngi ng langit. Di man umihip ang hangin, di man umihip, ika'y nandirito pa rin. Kung ang lahat ay may katapusan, itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan. At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko ay pag-ibig. Ay pag-ibig. Ay pag-ibig.
someone who walks through life with you. You'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just face the rising sun and you see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, halina't manawagan kay Hesu Kristo upang ang ating minamahal na yumao na si Teresita ay pagkalooban niya ng kanyang awa at kalinga. Panginoong Hesu Kristo, sa paghahain mo ng iyong buhay para sa lahat, ipinamalas mo ang pagmamalasakit at paglingap. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesu Kristo, sa iyong pagkahimlay sa kamatayan, nakiisa ka sa aming abang kalagayan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesu Kristo, sa iyong muling pagkabuhay, pinatatag mo ang aming pananampalataya
sa walang hanggang buhay sa kabila. Panginoon, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin, kaawaan naman Panginoong Hesu Kristo ang ating mahal na yumao na si Teresita, patawarin ang kanyang mga nagawang kasalanan at pagkalooban siya ng buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maawain at mapagpatawad kailanman. Kami lumuluhog sa iyo para kay Teresita na inang tinawag upang iyong makapiling. Pakundangan sa kanyang pag-asa at pananampalataya, may hatid nawa siya sa kanyang talagang bayan at magkamit ng ligayang pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Levitico. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kung ang balat ni Numan ay magbago ng kulay, mamaga o kaya'y magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalhin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi at di ito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote. Ang may ketong ay dapat magsuot ng sirandamit, hindi magsusuklay, tatakpan ang kanyang nguso at laging sisigaw ng marumi, marumi. Hanggang may sugat, siya'y ituturing na marumi. At sa labas ng kampamento, mamamahay na mag-isa. Ang salita ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo, ay mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya. Sabay wika, ibig ko, gumaling ka. Noon din ay nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus. Matapos ang ganitong mahigpit na bilin, huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos ay pinamalita ang nangyari. Ano pat hindi na ngayon hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na puok at doon nagsasadya ang mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Noong taong 1981, isang sikat na British violinist, pangalan ay Peter Grapper. Siya'y kinumbida sa Finland para magdaos ng isang special concert. To honor him, pagagamit sa kanya ang priceless treasure ng Finland, isang violin na tinatawag na Stradivarius. Ang pangalang Stradivarius
ay hango sa mismong pangalan ng gumawa ng violin na ito, ng pangalan ay Antonio Stradivari. Ito isang violin na may edad ng 285 years old. At ito ginawa ni Stradivari mula sa 80 pirasong iba't ibang special na mga kahoy at ito'y nilapatan ng 30 coating ng special varnish. At ang tunog ng violin na ito ay hindi mapantayan kailanman. Talagang napakaganda at sika nga heavenly ang tunog nito. So kaya ipagagamit ngayon kay Peter Krapper doon sa special concert na gagawin doon sa Finland. Sa araw ng concert, nang ibut sa kanya ang Stradivarius na violin, kinuha niya ngayon ito at aakyat ng entablado para magsimulang tugtugin ang violin na ito. Sa kasamaang palad, habang siya umaakyat ng hagdanan ng entablado, siya ngayon natisod doon sa huling hagdan na subasog ngayon siya at humampas ngayon doon sa stage itong violin na ito at nagkawasak-wasak. Nasyak ang mga tao. Hindi makapaniwala ng kanang special na violin na kanang inalagaan at pride ng Finland ay mawawasak ng gano'n na lamang. Siyak na siyak din itong si Peter Krapper sa buong pangyayari at umuwi ng London na walang mukhang maiharap sa mga tao. Humarap kayo ng craftsman ang mga musical academy ng Finland para ma-repair itong violin na ito. Sa wakas, nakakita ng isang master craftsman na papatulang i-repair ang violin. Ang pangalan ay Charles Beard. So, maraming mga buwan ng kanyang pinulot ng pira-piraso ay kanyang muling pagdikit-dikitin at halos may isang taon bago nabuo ang violin. Pero katanungan ngayon, nabuo man ang violin, yung mandating tunog nito ay nabalik din. So ayon, para makabawi si Peter Krapper, magdadaos ng concert uli na na-cancel sapagat nawasak ang violin. Nagmati sa araw ng concert, inabot sa kanya ang violin. At ang kanyang dibdib ay halos pounding ng pounding sapagat nangangamba siya, nawasan niyang violin, nabalik ba ang dating tunog nito kahit na-repair ang violin. At simulan tugtugin ang violin at ang mga tayo hindi makapaniwala sa kanyang naririnig sapagat hindi lamang very excellent ang tunog ng violin ay nalampasan pa nito ang dating ganda ng tunog ng violin. Kaya standing ovation ng mga tao sa unang piyesa pa lamang na tinugtog ni Krapper. Sa kanilang pasasalamat, nabuo ang violin, nalampasan pa ang dating ganandong ng violin at napakahusay ng pagtugtog nitong si Peter Krapper. Yung natin ang bagay na ito sa ating ebanghelyo doon sa Petongin. Alam po ninyo, sa Israel, noong panahong yaon, wala pang natutukasang gamot sa leprosy. Kaya ang worst thing na maaari mangyari sa sino mang tao ay dapuan ng sakit na ito na kapag nagkasakit ka, you are practically destroyed completely. At ang ibang aspeto ng buhay mo ay nawasak. Nawasak ang buhay mo mentally, nawasak ang buhay mo physically, nawasak ang buhay mo socially, nawasak ang buhay mo religiously, nawasak ang buhay mo spiritually. Lahat ng aspeto ng buhay mo ay talagang nawasak. Dahil sa sakit na ito na walang anumang natural gamot, kaya siguradong ikaw ay matitigo. Yung una, mentally.
Ang sino nagkakasas ng ketong ay parang nasisira ang kanilang ulo sapagkat alam nilang wala itong kagamutan at sila'y unti-unting papatay ng sakit na ito. Kaya marami nasisira ang ulo at nagpapatiwakal na wag na lamang nilang indahin sa mas mahaba pang panahon ang sakit na dulot ng ketong. Wasak din ang may ketong physically sapagkat practice ang living dead, parang zombie na yung kanyang mga laman ay nagkakalaglagan, nakasabit, yung kanyang taingin nakasabit, yung kanyang mga ngipin nagkakalaglagan, yung kanyang mga daliri, kamay at paa ay pinupudpod ng unti-unti. Talagang mistulang buhay na patay. Kaya wasak ang kanyang sarili, physically. Wasak din ang isang ketongin socially. Kasi ang sinong may ketong ay nga sa unang pagbasa ay kinakang mabuhay sa mga kuweba, mahusay ng mabuhay ng malayo sa mga tao, hindi pwedeng bumalik sa kanilang pamilya, sama-sama may ketong sa isang lugar. Wasak ang kanyang buhay socially. Wala siya ngayong social life. Wasak din ang kanyang buhay religiously. Kasi kapag nagkasa ng ketong, ikaw man ang reliyosang tao, hindi ka pwedeng magpunta sa templo o sinagoga para sumamba. Wasak din ang kanyang buhay spiritually. Sapagkat ang magkasakit ng ketong ay branded na makasalanan at ikiparusa ng Diyos. Kaya siya nagkaroon ng ketong. Kaya walang buo sa kanyang sarili. Lahat ng aspeto ng kanyang buhay ay talagang wasak na wasak. At ganyan ang katayo ng ketongin na ito lumapit kay Kristo. Totally destroyed, complete ang kanyang buhay. Lumapit kay Kristo, si Kristo lamang kanyang pag-asa, nagpatira pa sa kanyang harapan at sinabi, kung ibig po ninyo, mapapagaling ninyo ako. At tignan mo ang kanyang pagsusumamo. Punong-punong kababaan ng loob. Hindi siya nag-oobliga na siya pagaligin, kaya sinabi niya, kung ibig po ninyo. At sa tono ng kanyang salita, wala sa anumang galit na parang sinisisi ang Diyos. Isang simple prayer na tinanggap ni Kristo at tinugan ni Kristo ng pagpapagaling. Hindi lamang sinabi, ibig ko gumaling ka, hinipo pa siya ni Kristo. At sa mga Hudyo, bawal na bawal ang hihipo ka ng isang may sakit na ketong, sapagkat wika nga sa kasabihan, walang humawak ng palayok na hindi na ulingan. Kaya ang isang humipo sa isang ketongin ay naging marumi na rin. At katulang ketongin, hindi na pwede kayong pumasok ng templo hanggat hindi nagdaan sa 7 days of ritual washing. Pero sa ating Panginoon, walang halaga ang lahat ng batas. Ang kanyang mahalaga ay tao mismo at si Kristo person to person kung mag-healing. Hindi sasabihin, wala na akong panahon, pagod na ako, so lahat kayo na may karamdaman sa isip, sa puso, sa bulsa, isa lamang salita, gagaling na kayo para makaalis na. Hindi ganyan si Kristo. Person to person. Bawat isa nilalapitan niya, bawat isa hinihipo niya, walang anumang pandidiri. Hindi ka naman politiko. Pagka maghahalalan at kumakampanya, akala mo talagang walang pandidiring, kakargahin ng batang gusgusin, akala mo walang pandidiring, nakikipagkamay sa mga tangmarumang kanilang kamay, upang pagkatapos ay tumakbo sa tinted ng sasakyan at abot-abot ang paglalagay ng kanilang alkohol sa kanilang kamay. Pakitang tao lamang. Not so with God. Itong ketong ito, katulad ng violin, nawasak ang kanyang buhay, lahat ng aspeto ng kanyang buhay, at kumbaga sa violin, itong si Bir ang bumuo nito. Sino si Bir kung yahambing kay Kristo? Ang lahat ng buhay natin, lahat ng pirapreso, nagkawas ako sa buhay, ay muling buhay ni Kristo, so we can start a new life. At yan nangyari sa ketonging ito. Talagang dumay sa kay Kristo.
At kapag nawawasak ang ating buhay, kung minsan ito ang dahilan na hindi tayo dapat nasusumbatan ng Diyos, anong nagong kasalanan sa iyo at ako'y ginaganito mo. Hindi ganyan itong ketongin ito. Walang pagsisisi na ginawa sa Diyos, nagpapakababa, at ngayon parang hiniling kay Kristo, wasak na wasak po ang lahat ng aspeto ng aking buhay. Pwede po ba muli nyo ang mga piyesa ng aking buhay ay inyong buuin? At yan ang ginawa ng ating Panginoon. So ating kailangan, dumulog tayo sa Kanya ng buong kababaan ng loob. At hindi ito ang panahon na sisisihin natin ang Diyos. Mga kapatid, wala tayong dapat pandirihan. Maraming mga taong outcast sa buhay natin. Ayaw natin halimbawa, kasi mga taong simbahan, yung mga hindi nagsisimba, masasamayaan. Yung mga lasinggero, masasamayaan. Mga babaero, masasamayaan. Yung mga pros, masasamayaan. Yung mga taong grasa, masasamayaan. Maruming-marumiyaan. Kaya tayo ngayon ay lalayo sa kanila na para sila mga outcast na akala mo kung sino kang malinis. Walang mali sa atin. Lahat ay marumi. Walang taong perpekto. Lahat ay nangangailangan ng awa ng Diyos at pagpapagaling ng Diyos at pagpapatawad ng Diyos. Si Father Damien ay nadistino sa Molokai na isang leper colony. Ang Molokai isang isa ng Hawaii. At talagang naglingkod siya doon ng talagang sinserong-sinsero. Sa kabila ng nakasusulas na amoy ng mga ketongin, niyayakap niya ito, nagsabing parang health officer siya, tinulang mga ketong magkaroon ng mga kadaya sa tirahan, magkaroon ng malinis na tubig na maiinom, tumutulong sa paghukay sa lupa, ilibing ang mga patay. Talagang nandun siya at gusto niya na maglingkod sa mga ketongin para to put a smile on their faces. 12 taon siya naglingkod sa Molokai. At pagkatapos, pinatawag siya ng kanyang superior, sapat na at mahaba ng panahon ng iyong sakripisyo, ililipat kita ngayon ng ibang destino na medyo maginhawa. Nagbakaawa si Father Damien. Mahal daw niya ang kanyang trabaho. Mahal niya ang mga ketongin at mahal din siya ng mga ketongin. Kaya nagsusumamo sa kanyang superior na hayaan pati maglingkod doon hanggang kanyang kamatayan. Maligaya siya kung siya papayagan. Sabi nitong superior, ikaw ay sumumpa sa akin ng obedience, kaya sundin mo ang aking utos sa iyo, lisanin mo ang Molokai, iba ka ng destino. No choice. Kung hindi sumunod si Father Damien. Nagpaalam na siya mga tao sa mga ketongin na iyak ng iyak sapagkat mawawalan sila ng isang minamahal na pari. Kinabukasan sang umaga, nagbe-breakfast si Father Damien. At habang nagbabasa siya ng isang magazine, yung kanyang katulong, inihahanda ang kanyang breakfast. Para makapagkape, si Father Damien, nag-init ngayon at nagpakulo ng tubig itong katulong na ito. Habang binubusan niya ngayon ang tasa ng kape ni Father Damien, accidentally ay naligwakan ng kumukulong tubig ang paa ni Father Damien. Pero patuloy pa si Father Damien sa kanyang pagbabasa. Sabi nung katulong, Father, wala ba kinaramdaman? Walaan niya. Eh bakit ba? Anong dapat mo maramdaman? Nabusan ko po ng kumukulong tubig ang paa ninyo. Hindi ba nakit umaray? At ngayon, natuwa pa si Father Damien sapagkat na-realize niya na siya'y nahawahan na ng sakit na ketong, kaya wala na siyang pakiramdam. Kaya nang sumunod na misa, kung dati-rati ang kanyang opening sa mga ketongin, my dear lepers. Ngayon binago niya ito at niyang sinabi, we lepers, my fellow lepers. At patakpakan ng mga ketongin sapagkat ngayon alam nila na hindi na alis sa kanila si Father Damien at mananatili sa kanila sapagkat may sakit na ketong na rin. Hindi sinumbatan ng Diyos.
Ito ang mapapala ko. 12 taon ko nagsakripisyo. Kung anong kalooban ng Diyos, masunod ang kalooban ng Diyos. Kalooban ko bilang pare, manatili na lamang dito sa leper colony ito, dinig ng Diyos ang kanyang kahilingan at ang solusyon ng Diyos, maging ketongin din siya. Mga kapatid, katungkulan natin to reach out to people na nangangailangan. Tulad minsan mga turista, nagpunta sa kumbento ng mga madre ni Mother Teresa of Calcutta. Pagdatingin doon sa isang hall na nandun ang mga dying at mga may sakit, nasusulasok sila doon sa naamoy nila, naamoy ng mga may sakit. Nagkakanabayan kay sikmura, yung nasusuka doon sa kaawa-awang kalagayan, amoy ng mga may sakit. Habang lumilibot sila, isang turista, nakita isang madre, na buong tiyaga at buong pagmamahal, na sa magitan ng ganyang daliri ay kanyang sinisipit ang mga uod na sa mga sugat nitong isang may sakit. At binebendahan ng mga sugat na iyon ng buong pagmamahal, walang anumang pandidiri. Sinabi ng turista, Sister, bigyan man ako ng $1 million, katumbas ng 48 million pesos, hindi ko gagawin ang ginagawa mong yaan. Sabi ng madre, Sir, ako din po. Bigyan din ako ng $1 million. Hindi ko gagawin ang ginagawa kong ito. But for the love of God and to give praise to God, gagawin ko ito nang walang anumang bayad. At masayang gagawin ko ito na paglingkuran ko ang mga taong nangangailangan. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagkalinga, ipagkaloob mo po kay Teresita na yumao at sa lahat ng iba pang pumano nakikipagkaisa rin kay Kristo ang muling pagkabuhay sa piling mo sa langit, kasama ng iyong Anak at Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, upang itong Santa Misa ang ating iniaalay para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Teresita na yumao ay maging handog nawang kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ngayon para kay Teresita, iniluluhog namin kanya nawang makaharap sa paghuhukom ang iyong maawaing anak na siyang liliti sa kanya ng may habag, pakundangan sa kanyang naging pananalig na matapat sa mapagmalasakit na pagliligtas ni Kristo bilang aming tagapamagitan sa iyo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan ay pag-asang sumisilay ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan. Loob namin lumalakas, ngayong aming natitiyak na kamatay lilipas, di ito ang aming wakas. Sa sandali ng pagpano, ikaw ang aming hantungan, kami nga'y namamatay sa iyo, bukas mabubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ang lahat ng kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu'y gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng anak mong si Jesucristong Panginoon namin. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo, hinati yaon, at iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na hahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo, iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay ibububo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tumayo sa harapan mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming obispo, lahat ng obispo at pari, at kaming tinubos ng iyong anak. Alalahanin mo rin ang aming mahal na yumaong si Teresita na nahimlay na may pag-asang siya'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng ibang mga pumanaw. Kaawan mo nawa si Teresita, patawan mo na po sana siya ng lubos-lubusan sa lahat ng kanyang nagawang pagkakasala sa iyo na nagawa niya bunga ng kanyang kahinaan bilang isang tao lamang. Huwag na po sana siyang magdaan ng mahabang paghihirap sa purgatorio, bago sa lalong madaling panahon ay balasap kaagad niya sa iyong piling sa langit, sa hari ng iyong mga banal, ang kapayapaan at kaligayahang walang hanggan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay ng kalugod-lugod sa iyo sa daigdig na ito, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kasama ni Jesus sa pagtawag sa Diyos Ama, awitin natin ang Ama namin na panalangin si Kristo mismo ang nagturo sa atin
at iyalay nating lahat ito patungkol sa kapapayapa ng kaluluwa ni Teresita na yumao. Naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristong aming manunubos. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatihan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Kristo na namatay at muling nabuhay at kanyang sinabi na sino mang nananalig sa kanya, kahit mamatay ang nananalig na ito, siya rin muling mabubuhay kasama ni Kristo. Tanggapin natin ang Panginoon sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ingatan nawa tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
naming mapagmahal, inilagak ng iyong anak sa amin ang pabaong pagsasalo sa banal na piging. Ipagkaloob mong si Teresita ay makapakinabang sa hapag ni Kristo sa kabilang buhay sa pamamagitan ng anak mong mahal, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain nawa tayong lahat ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Pahayag natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Tanggapin natin ang maluwag sa ating kalooban itong Kanyang pagpanaw at umasa magkikita-kitang muli tayo sa piling ni Jesus. Doon ay wala ng dusa, kalungkutan at kamatayan, kundi ang mamamayani lubos na ligaya at buhay na walang hanggan. Mga anghel, mga banal tanang nasa kalangitan, halika't samahan si Teresita, sagot ang giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandugan ni Abraham upang doon ay humimlay si Teresita. Sagot, Ang giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan kailanman ay pagkami tinawa ng may kapal si Teresita. Ang giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, inihahabi namin sa iyo si Teresita na pumano na sa buhay na ito. Huwag mo siyang pababayaan, bagkos pamalagi mo nawa siyang nabubuhay sa iyong piling sa kalangitan. Alang-alang sa iyong awat pag-ibig, patawari mo na sana ang kanyang mga nagawang pagkukulang at pagkakasala, dala ng kanyang kahinaan bilang tao lamang. Manatinawa siyang maligay sa piling mo, kasama ng iyong anak at Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paalam na si Teresita, mahal naming pumanaw, mapasapiling ka nawa lagi ng poong may kapal at ang pagpapala ng Diyos ay baunin mo sa kabilang buhay, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa paraiso magkikitang muli tayo, Teresita, samahan ka nawa doon ng mga banal, kahit na sa atin may nauuna, tayo muling magkakasama-sama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Amen. Kumilayan na po kay Teresita ang pamilya para magbisik din ng Agua Bendita pagkatapos ko. Pagkatapos po magbasbas, ay bumalik po tayo sa mga upuan para sa Catena Legiones ng mga legionary.
Tinatawagan ko po lahat ng Legion of Mary. Dito po tayo sa harapan. Lahat po ng Legion of Mary, Presidium Ina ng Santo Rosario, at yung ibang presidium na naririto, pwede po kayong sumama sa katena. Dito po kayo sa malapit sa labi ng ating kapatid na si Teresita. Sige po, yun po mga Legion of Mary. Doon po kayo sa harapan. Pabilog po. Si sister dyan na lang. Magsitayo po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sino siyang dumarating, marilag na tulad sa bukang liwayway, magandang tulad sa buwan, maningning na parang araw at kakilakilabot, na tulad sa dumadaluhong na hukbo. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salin lahi. Pinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salip-salin lahi. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Antipona, sino siyang dumarating, marilag na tulad sa bukang liwayway, magandang tulad sa buwan, maningning na parang araw at kakilakilabot, na tulad sa dumadaluhong na hukbo. O Maria, ipinaglihing walang sala, tayo'y manalangin. O Panginoong Jesucristo, aming tagapamagitan sa Ama, at nagpagindapat italaga ang pinagpalang Birheng Mariang iyong ina, na amin ding maging ina at tagapamagitan sa iyo. Buong awa mong ipagkaloob sa sinumang lumalapit sa iyo ay napaampon, natamuhin ang iyong tulong alang-alang sa iyong ina, siya nawa. Yung pong pangwakas na awit ay sa libingan po ito ginagawa ng mga Legion of Mary. Tinatawagan ko po yung isa sa kapamilya ng Inang Tessie para po sa pagpapahayag ng kaunting pananalita bago natin atid sa huling hantungan ng ating kapatid na Inang Tessie. Yun po mga Legion of Mary, maaari na po tayong bumalik sa upuan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bilang tinatawan po ng aming pamilya, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat po malaking sa amin. Lalo na imakasama namin sa simbahan. Nais kong mabuhay sa haba ng panahon. Kung ito'y lilipas, na ika'y kapiling ko. Ang aking buhay sa'yo.
lumalim ang apoy sa puso ko habang may buhay. Habang may buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy, sa'yo lamang ialay ang aking buhay. Ang aking buhay sa'yo ibibigay. Kung tayo'y magwawalay, ako'y mabibigo. Di na nanaisin pang ituloy ang buhay ko habang may buhay. Habang may buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy, sa'yo lamang ialay ang aking buhay. Ang aking buhay sa'yo'y ibibigay. Malaman mo hanggang sa dulo ng mundo, ang pangarap ko'y sa'yo. Habang may buhay, habang may buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy, sa'yo lamang ialay ang aking buhay. Ang aking buhay sa'yo'y ibibigay. Ang aking buhay, ang aking buhay sa'yo'y ibibigay. Paano ang puso ko ito ngayon lumisan ka sa buhay ko? Kung kailan sumikat ang araw at lumigaya ang aking mundo, paano ng mga bukas ko ngayon wala ka na sa piling ko? Paano
nag-iisa. Sana'y ika'y muling makita ko, damhin ang tibok ng puso mo. Sana'y yakapin mo ako muli, kahit sandali, kahit isang saglit, maiyakap ka. Mayakap ka. Sana ulit muli ang mga oras nating nakaraan. Bakit nagkaganito? Naglaho na ba ang pag-ibig mo? Sana ulit muli. Sana bigyan ng hingin ko. Kahapon, bukas na yun. Tanging wala ng ibang mahal. Kung kaya kong iwan ka, di na sana aasa pa. Kung kaya kong umiwas na, di na sana lalapit pa. Kung kaya mo sana. Ibalik ang kahapon, sandaling di mapapantayan. Huwag sana nating itago pagmamahal na tapat. Kung ako'y nagkamaling minsan, di na ba mapagbibigyan o giliw-dinggin mo ang nais ko? Kung kaya kong iwanan ka, di na sana aasa pa. Kung kaya kong umiwas na, di na sana lalapit pa. Kung kaya ko sana. Ito ang tanging nais ko, ang ating kahapon. Sana ulit di na sana aasa pa. Kaya ko
kailanman sa aking palad ang iyong pangalan. Malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya? Sanggol sa kanyang sinapupunan, paano niyang matatalikdan? Ngunit kahit na malimutan ng ina ang anak niyang tangan, hindi kita malilimutan, kailan may di mapapabayaan. Hindi kita malilimutan, kailan may di mapapabayaan. Hindi kita malilimutan, kailan may di pababayaan. Hindi kita malilimutan, kailan may di pababayaan. Kung mawawala ka sa piling ko, hindi ito matatanggap ng puso ko. At bawat pangarap ay biglang maglalaho, mawawalang saysay ang mabuhay sa mundo. Masamang panaginip lamang to, sana ako ay gisingin mo, at sa aking pagising ako iyong yakapin, at sabihin mong ako'y mahal mo rin. Kung mawawala ka, hindi ko makakaya harapin ang bukas
ng nag-iisa. Kung ako'y iiwan mo, paano na tayo? Sayang ang pangako sa isa't isa. Kung mawawala ka, harapin ang bukas ng nag-iisa. Kung ako'y iiwan mo, paano na tayo? Sayang ang pangako sa isa't isa. Kung mawawala ka, pamunuan ng Cruz Awaway Memorial Park ay lubos na nakikilamay sa mga naulila. Bilang pakikisa sa kalooban ng pong may kapal, sa bumawi sa pinahiram niyong buhay, napatungkulan natin ang ating kapatid na namayapa ng isang panalangin. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasayo mahawang karya. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo ang imaw naming kapatid ng kapatawaran sa lahat ng kanyang pagkukulang upang makamtan niya ang kapayapaan sa iyong piling. Ngayon at magpasaw ng hanggan. Amen. Sa ating dalangin, aninais natin na makarating ang mahal nating yumao sa kariyan ng Ama sa ipinangakong buhay ng namunan. Tawalan natin ngayon ang kalapating puti. Ang busilak na kulay, simbolo ng kaligtasan. Ang paglipat ng kalapating puti ay kahaling tulad ng espiritu ng yumao. Umabay taas upang sumama at pumiling sa ating Ama na lumikha sa atin. Mangyari nawa ang ating dalangin. Magandang hapon po ulit sa inyong lahat. Mayroon po tayong last viewing o huling sulyap. Bigyan lang po natin ng pagkakataon na mauna yung pamilya para po sa last viewing. Yung pong pamilya, maaari na po kayong lumapit.
Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangging lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya na maipagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukob. Ang tanging dalangin, o Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain na ako ay bigyang pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya nang maipagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukob. Ang tanging dalangin, o Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling kay kagalakang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya na maipagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukob. Ang tanging dalangin, o Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa iyong tangkiling kami dumudulog, o banal na Ina ng Diyos. Huwag mo na bang sipayuhin ang aming mga dalangin sa aming pangangailangan, kundi bagkus iligtas mo kami sa lahat ng panganib, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Kalinis-linisang Maria, tagapamagitan ng lahat ng biyaya, Ina ng Santo Rosario, San Miguel at San Gabriel, lahat kayong makalangit na kapangyarihan lehiyon ng mga anghel ni Maria, San Juan Bautista, San Pedro at San Pablo, tayo'y manalangin. Ipagkaloob mo, O Panginoon, sa amin ang dilingkod sa ilalim ng watawat ni Maria, ang buong pananalig sa iyo at pagtitiwala sa Kanya,
na pinagkatiwalaang sumakop sa sandaigdigan. Bigyan mo kami ng buhay na pananampalataya na pinag-alab ng pag-ibig, na magbibigay sa amin ng lakas upang maisagawa ang lahat. Dahil sa dalisay na pag-ibig sa iyo, at makita ka magpakailanman at mapaglingkuran ka sa pagkatao ng aming kapwa. Isang pananampalatayang matatag at di matitinag na tulad sa isang bato, na tahimik at panatag na mapagpapahingahan sa gitna ng sakit, hirap at pagkasiphayo sa buhay. Isang matisang pananampalatayang sa amin ay magbubunsod upang maisakatuparan at maisabalikan na walang pasubali ang mga dakilang bagay ukol sa Diyos at sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Isang pananampalatayang magiging haliging apoy ng aming lehiyon upang nagkakaisa ay pangunahan, upang pagningasin saan man ang apoy ng mabatalang pag-ibig, upang tanglawan ang nasa kadilim at nasa lilim ng kamatayan, kapag-alapin ng mga nanlalamig, upang muling buhayin ang mga namatay sa kasalanan, sa aming paglakad sa landas ng katahimikan, upang pagkatapos ng pag-ipaglaban sa buhay na ito, ay muling maikmon ang aming lehiyon na wala isa mang nawala, doon sa kaharian ng pag-ibig at pirwalatiyang walang hanggan, siya nawa. Ang kaluluwa nawa ni Teresita at ang mga kaluluwa ng mga yumang kasamahan o lehionaryo at ang lahat ng tapat sa iyo, sa awa ng Diyos ay mapanatag nawa sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pamilya po na nais magpasalamat o gusto magbigay ng maikling pananalita, nangiyahan po dito sa harapan. Magkapatay na aking mga Teresita. Mixed emotion po aking nararamdaman ngayon. Nalulungkot po lahat, talagang physically wala na siya, wala na kaming dadat na sa bahay ng Teresita. Pero sa nakita ko po na napakaraming noon, sa ginawahan po nga aking emotion dahil napakaraming dahil sabihin, isa lang nagsisimify niyan, siya ay mabuting tao. Kaya po sa inyong lahat na nakiraman, maraming salamat po sa inyo. Ang good memory niya po ay nasiyan ng mga Legionary of Mary. At siya po, according sa kanila po, siya ay namatay February 11 na ginawa siya ni Lourdes Peace, Virgin Lourdes. Kaya po, dito kami nagpapasalamat sa inyo lahat. Sa pagpunta dito, walang sawa kung pasasalamat sa inyo. Maraming salamat po. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ninang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ninang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sa aking pagtulog na labis ang himbing, ang bantay ko'y dala, ang tanod ko'y bituin. Sa piling ni nanay, langit ang buhay. Puso kong may dusa, sabik sa ulo.
sa buhay.